Isa-isang sinagot ng Legal Counsel ng International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated o iSwims Incorporated ang mga aligasyon ng kanilang mga empleyado laban sa kumpanya. Ayon kay Attorney Mark Erwin de los Reyes, hindi totoo na tinanggal nila ang marami sa kanilang mga palero sa Quezon City simula nang magreklamo ang mga ito sa patakaran ng kumpanya. Nagbigay din umano ng tulong ang kumpanya sa mga empleyado na naaksidente at nagkasakit habang nasa trabaho para sa medical expenses at di rin naman lumapit ang kaanak ng isang nasawi. Fixed rate o pakyawan ang kanilang mga palero na kaya naman matapos ang trabaho sa loob ng 2 hanggang 4 na oras pero nagtatagal umano ang mga ito dahil nangangalakal pa ng basura. Hindi rin umano nakakapagpasa ng mga requirement ang mga palero kaya hindi pa naipoproseso ang kanilang regularisasyon. Para po dito sa iba pong nagrereklamo kay Mr. Eduardo Flores and Prudencio Manalo, based po sa records, wala po kaming terminate. Sila po ang hindi pumapasok at wala rin po kaming hindi sinweldohan. Kasi so far po, normal po yung operations namin since nung lumabas po na may mga nagrereklamo. Aminado ang iSwims na nasa proseso pa lang ng pagregular sa kanilang mga palero na ang status ay mga pakyaw worker. Mostly po yung mga paleros po namin, pakyaw pa po sila. Pero may movement na po yung company ngayon na para po maayos po yung mga questions. Parang pinaplano na po na i-regularize pero hindi pa rin po mafupuli kasi hindi po rin namin, ginagawan pa po namin ng formula. Sinagot din ng mga palero at iba pang empleyado ng iSwims ang pahayag na ito ng kumpanya. Anila, sa katunayan mas marami pa ang hindi na pinapapasok simula nang lumabas sa media at lumapit sila sa pamahalaan para magreklamo. Tinanggal na po kami kasi yung mga pangalan po namin sa trip ticket na nakikita nila, binubura po ng kanilang, pinupunit po yung papel na nakikita ng operation manager nila. Kaya pag nakikita po kami, wala na po, hindi na po kami makapasok sa loob ng garahe. Napipilitan din daw silang mangalakal dahil sa baba ng kanilang kinikita at hindi rin kakayanin ang isinasabi ng iSwims na 3 hanggang 4 na biyahe sa isang araw sa haba ng ruta, traffic, bigat ng kanilang trabaho at iba pang pinagagawa sa kanila. Kakaya namin ng 3 oras yan kung wala na pong pagdudurog ng basura. Kasi po pinapadurog nila para kumasilang ang ruta na mahaba. Mahaba po ng ruta namin. Apo-apo po talaga kami sa truck. Tapos siyempre po naman yung mga nakikita namin mga plastic, mga pambinta, kinuha din naman po para naman po may dagdag doon sa aming kita sa araw-araw. So, magkano lang po yung kita namin, 150 na po ang isang biyahe. Ang layo-layo ng ruta. Sinabi naman ng mga naaksidente gaya ni Jmar at Randy na nakatanggap sila ng medical assistance mula sa kumpanya pero pahirapan bago nila ito nakuha. Wala pong 12,000 sir. Kasi kami naman halos sir ang gumastos ng ng ibang pamasahe, pabalik-balik sa ospital. Ospital lang po yung kulang pa po. Hindi pa po kasama yung kain namin doon sa loob. Yung pamasahe namin kulang pa po. Ani Jmar, nagtrabaho na rin siya bilang palero sa mga naunang kumpanya pero kumpleto ang kanilang benepisyo. May holiday pay, overtime pay at sila mismo ang pinupuntahan ng kumpanya kapag nagkakasakit. Si Randy Bano, na-garbage truck driver ng kumpanya, October nagkasakit pero January pa nabayaran ang medical assistance. Maging ang trust fund o cash band na kinakaltas sa mga driver, umabot na umano sa 90,000 pesos ang naipon ni Randy at nasa 25,000 pesos lamang daw ang naibalik. Mga ilang buwan binalik-balikan ko kung kailan nila balik yung pera na yon. Inabot na po ng January. Saka po nila binigay. Kasi ito pumunta doon sa HR. Sabi ko pumunta ka doon, magpakita ka. Para alam na yung kalagayan mo. Alam na yung sitwasyon mo, baka sabihin na nagsinungaling ka. Sa cash van daw kinukuha ng kumpanya kung sakaling may nasira sa sasakyan bilang pampaayos. Itinanggi rin ni Aling Sunaya, ina ng nasawing palero, na hindi siya nagbigay ng death certificate ng anak para makakuha ng tulong. Ilang beses daw silang nagpabalik-balik sa kumpanya. Nagdala kami ng death certificate doon para manghingi ng kahit kaunting tulong nila. Pinaiwan man nila. Sabi nila,
balikan na lang sa Laslamay. Ay di binalikan namin ng Laslamay. Ang sagot sa amin, puntahan ninyo sa Annapolis. Hindi naman namin alam yun. Ano kami pupunta? Marami pa raw ang mga palero at driver na naaksidente dahil sa trabaho pero hindi rin nabibigyan ng pansin. Sentimiento nila, sana abutin sila ng kumpanya dahil limitado ang kanilang kaalaman pagdating sa kanilang karapatan. Magkaroon din daw sana ng malasakit ang kumpanya para sa kanila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.